narito po sa bahay-sambahan. At wala po tayong ibang higit na kinagagalakan kundi yung sinasabi ng Panginoong 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon ako. Yun po ang mahalaga, yung naroon ako. Kasama natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po umawit. Sumama po kayo sa amin. Kayo pong mga naka-online. Kung kayo po ay may pagkakataon, alam niyo mga awitin. Let us sing together. There is power in the blood. Narito pong ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pag-aawitang may buong pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Uwitin po natin, there is power in the blood on the first verse now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you able a victory win? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. On the second, would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood. on the third verse now, sing. Would you be whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin's stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. On the chorus, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bago po natin awitin yung pangalawang kanta, pwede po ba nating ulitin yung chorus? Then we'll sing na talagang pinupuri ang Panginoon. Na there is power in the blood. Okay po ba? Na may kasamang galak at tuwa sa ating mga puso. On the chorus, There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious on the last verse, blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. on the chorus, There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. There is power in the blood, for that is the blood that saved us. And that is Amen. Christ's blood. So we must share the gospel to the regions beyond. Awitin po Amen. natin, the regions beyond. Ready, sing. To the regions beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of all. To the regions. To the regions beyond, I must go, to the world, all the world is salvation. On the second verse, to the hardest of places He calls me to go, never thinking of comfort or rest. The world may pronounce me a dreamer of fool, enough if the Master I please. on the chorus, To the regions beyond, I must go, till the world, all the world is salvation. on the last verse. Ready now, sing.
Oh, you that are spending your leisure and parts in those pleasures so foolish and fun. Awake from your selfishness, folly and sin, and go to the regions beyond. Or else to the regions beyond. I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Pupunta po Amen. tayo ng Zambales this coming Monday. Hindi po para tayo lamang ay magbakasyon, para lang makakita ang magagandang beaches. Ikikwento po natin sa buong Zambales na merong tagapagligtas at yon si Kristo. Amen. At siya ay nabuhay pagkatapos ng pangatlong araw. Abitin po natin, He lives. Okay? On the first verse now, ready, sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hands of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. What? He lives within my heart. All the ladies on the second verse. In all the world Around. Sing on, ladies. Amen. All my heart. Amen. Sing I on. know. Amen, ladies. All the stormy blast, the day of His appearing. All together on the chorus, He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. lahat po ng kalalakihan on the third verse. Rejoice, rejoice, O Christian. Sing on, all men. Your voice and sing eternal hallelujahs. Christ Jesus, Christ the King. Amen. The hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and All together on the kind. chorus. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. And all the people say aloud, Amen. Amen. At ang ating pong blessed hope, tayo pong lahat na nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi po dito ang ating final na tahanan. Meron po tayong mansyon sa langit at meron po tayong makikita na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kaya maging excited po tayo. Awitin po natin When We See Christ na merong pananampalataya at pag-asa. Alright? On the first verse,
from the heart. Of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely runs a race till we see Christ. All the men on the second verse. Sometimes the sky looks dark. All the man. Without a ray of light, we're tossed and driven on. Amen. No human help in sight. Sing on, all men. There's this one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. All together on the chorus. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely runs a race till we see Christ. All the ladies on the third verse. Life's day will soon be over, all storms forever past. Amen, ladies. We'll cross the great divide, to glory safe at last. We'll share the joys of heaven. Amen. A crown, the tempter will be banished. Wow, amen. All together on the chorus. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely runs a race Ulitin po natin ang chorus. till we see Christ. All the chorus now again. It will be worth it
say aloud, Amen! Pastor Connie? Wow, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po ng maraming sa pag-asa na isang araw ikaw po'y makikita namin ng mukhaan at ang lahat ng aming pinagdaanan, lahat po ng kahirapan sa katawan, sa mundong ito, mga karanasan, maging sa pananampalataya o sa pamumuhay, sa buhay dito sa lupa, lahat ng ito ay pawang mapapawi. At kami po ay lubos na mga bubunyi sa iyong presensya. Kami po ay mga gagalak na hindi namin kayang sukatin kung anong kagalakan ang aming mararanasan pagdating sa kalangitan. Salamat po sapagkat hindi namin alam kung ano ang tamang pakiramdam, tamang gawi ng isang katawan na binago, na may kaisipan na ni Kristo, at nasa dalisay na kalagayan ng kabanalan na kami yung pakabanalin. Wala na pong alalahanin, wala na pong mga bagay ng mundong ito na dahilan ng pagluha o ng sakit man. At gagawin niyo po na lahat ay kakainin ng pagtatagumpay, maging ang kamatayan at ang kabulukan man. Salamat po sa ganitong awiting pag-asa na tanging Kristiyano lamang ang meron. Katangi-tanging pananampalataya, O Diyos, ang iyong niloob na mapa sa amin. Pag-asa na hinahanap ng marami sa iba't ibang paraan, pero hindi masumpungan. Ang mga tao po ay nagsisipang gilalas sa ganitong klase ng pag-asa na hindi ng tao mapaniwalaan, sapagkat ang pag-asang ito ay hindi gawa ng pangunawa ng taong nasa laman, kundi kapahayagan ng Espiritong Banal sa mga taong tinahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't kami po ay napakapalad sa kabila ng kami mga hindi karapat-dapat. Kaya narito po kami ang aming pong pagpupuri at pagsamba at kagalakan sa iyong presensya, sa iyong salita, kasama ng iyong mga anak na nagmamahal po sa inyo. Kami po na mga natutong magpahalaga sa mga bagay na mahalaga sa iyo at unahin ang mga bagay na ibig mo sa amin upang mangyari ang kalooban mo at hindi po ang amin. Pagpalain po ang bawat isa, maging ang mga hindi namin nakasama sa gabing ito na alam naming ang puso nila ay naroon din sa paghahangad na makasama. Ngunit dalangin namin saan man po naroon ang mga kapatiran namin, ikaw na po mag-iingat. Ganon din naman na nasa kanya-kanyang tahanan, maaring kasama namin ngayon sa online. Mga kapatid namin nasa kanya-kanya pa ring trabaho na narito rin po ang puso nila. Lalo na nga po sa inyong mga anak na narito, tanggapin niyo po ng merong kaluguran ang pagsamba ng bawat isa. Salamat po sa mga awit, sa mga instrumento ng pagtugtog. Salamat po sa lahat ng paglilingkod ng inyong mga anak. Hindi lamang po dito, maging sa nalalapit naming pagtungo sa Sambales. Salamat po sa mga katuwang, salamat sa bukas na pintuan, salamat Panginoon sa biyaya mo. Kami po'y umaasa na napakalaking biyaya ang iyong pagkakaloob sa mga taga-Sambales at sa mga maglilingkod na galing pa sa iba't ibang dako ng mga probinsya at mga simbahan. Hiling namin na lahat ng ito ikaw ang maluwalhati. Pati po mga may karamdaman, inaalala namin na ikaw po magpapalakas po sa kanila at magpanatili na patungo sa kagalingan. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Maraming salamat po. Manatili tayong nakatayo. Magbabasa tayo ng ating Bible, 2 Kings chapter 25, 1 to 30. 2 Kings chapter 25, 1 to 30. At pangungunahan ko po kayo ngayong gabi. Sa 2 Kings chapter 25, 1 to 20. Ayan. Wow, last chapter po ito ng 2 Kings. Kaya sa Sunday, ibang aklat na po uli. Verse 1, At nangyari ng 9 na taon ng kanyang paghahari sa 10 buwan, ng 10 araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay naparoon siya at ang buo niyang hukbo laban sa Jerusalem. At humantong laban doon at nagsipagtayo sila ng mga kuta sa palibot laban doon. Sa gayoy nakubkob ang bayan hanggang sa 11 taon ng Haring Sedekiyas. Nang 9 na araw ng 4 na buwan,
Ang kagutom ay lumala sa bayan na anupat walang tinapay sa bayan ng lupain. Nang magkagayoy, gumawa ng isang butas sa kuta ng bayan, at ang lahat ng lalaking mandidigma ay nagsitakas sa gabi sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng dalawang kuta na nasa siping ng halamanan ng hari. Ang mga Kaldeo nga ay nasa tapat ng palibot ng bayan, at ang hari ay yumaon sa daan ng Araba. Verse 5, ngunit hinabol ng hukbo ng mga Kaldeo ang hari at inabutan nila siya sa mga kapatagan ng Jericho at ang buo niyang hukbo ay nangalat sa kanya. Nang magkagayoy, kinuha nila ang hari at dinala nila siya sa hari sa Babylonia sa Ribla, at sila'y namagbigay ng kahatulan sa kanya. At kanilang pinatay ang mga anak ni Sedekias sa harap ng kanyang mga mata. At inukit ang mga mata ni Sedekias at siya'y nilagyan ng damal at dinala siya sa Babylonia. Nang ikalimang buwan nga, ng ikapitong araw ng buwan, na siya'y ika-19 na taon ng Haring Nabucodonosor, na hari sa Babylonia, ay naparoon sa Jerusalem si Nabuzaradan, na punong kawal ng bantay ng lingkod ng hari sa Babylonia. At kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat ng bahay sa Jerusalem. Sa makatuwid bagay, bawat malaking bahay ay sinunog niya ng apoy. At ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem sa palibot ng buong hukbo ng mga Kaldeo na kasama ng punong kawal ng bantay. At ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan at yaong nagsihiwalay na nagsihilig sa hari sa Babylonia at ang labi sa karamihan ay dinalang bihag ni Nabuzaradan na punong kawal ng bantay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-ubas at magbubukid. At ang mga haliging tanso na nangasa bahay ng Panginoon, at ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon ay dinurog ng mga Kaldeo at dinala ang tanso sa Babylonia. At ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga gunting, at ang mga kutsara, at ang lahat ng kasangkapan na tanso na kanilang ipinangangasiwa ay kanilang dinala. At ang mga apuyan at ang mga mangkok na ang sa ginto ay ginto at ang sa pilak ay pilak, pinagdadala ng punong kawal ng bantay. Ang dalawang haligi, ang dagat-dagatan, at ang mga tungtungan na ginawa ni Salomon sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat ng kasangkapang ito ay walang timbang. Ang taas ng isang haligi ay 18 siko at isang kapitel na tanso ang nasa dulo niyaon. At ang taas ng kapitel ay 3 siko na may yaring lambat at mga granada sa kapitel sa palibot, lahat ay tanso. At mayroong gaya ng mga ito ang ikalawang haligi na may yaring lambat. At kinuha ng punong kawal ng bantay si Seraias na dakilang saserdote, at si Soponias na ikalawang saserdote, at ang 3 tagapagtanod pinto. At sa bayan ay kumuha siya ng isang pinuno na inilagay sa mga lalaking mandidigma. At 5 lalaki sa kanila na nakakita ng mukha ng hari na nangasumpungan sa bayan, at ang kalihim, ang punong kawal ng hukbo, na humusay ng bayan ng lupain, at ang 60 lalaki ng bayan ng lupain na nangasumpungan sa bayan. At kinuha sila ni Nabuzaradan na punong kawal ng bantay, at dinala sila sa hari sa Babylonia sa Ribla. At sinaktan sila ng hari sa Babylonia, at pinatay sila sa Ribla, sa lupain ng Hamat. Sa gayoy, dinala ang Huda na bihag mula sa kanyang lupain. At tungkol sa bayan na naiwan sa lupain ng Huda, na iniwan ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at sa mga yaon ginawa niyang tagapamahala si Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Safan. Nang mabalitaan nga ng lahat ng pinuno ng mga hukbo nila, at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamahala si Gedalias na hari sa Babylonia, ay nagsiparoon sila kay Gedalias sa Mispa, sa makatuwid bagay si Ismael na anak ni Natanias, at si Johanna na anak ni Karea, at si Saraya na anak ni Tahumet na Nepotapita,
at si Jasanias na anak ng Makateo, sila at ang kanilang mga lalaki. At si Gedalias ay sumampa sa kanila at sa kanilang mga lalaki at nagsabi sa kanila, "Kayo'y huwag mga takot ng dahil sa mga lingkod ng mga Kaldeo. Magsitahan kayo sa lupain at kayo'y magsipaglingkod sa hari sa Babylonia at ikabubuti ninyo." Ngunit nangyari ng 7 buwan na si Ismael na anak ni Natanias, na anak ni Elisama, na mula sa lahing hari, at 10 lalaki na kasama niya ay naparoon at sinaktan si Gedalias na anupat na matay, at ang mga Hudyo at ang mga Kaldeo na mga kasama niya sa Mispa. At ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki. At ang mga puno ng hukbo ay nagsitindig at nagsiparoon sa Ehipto sapagkat sila'y nangatakot sa mga Kaldeo. At nangyari ng 37 taon ng pagkabihag ni Joaquin na hari sa Huda, ng 12 buwan, ng 27 araw ng buwan, na si Evil Merodach na hari sa Babylonia, ng taon na siya'y magpasimulang maghari, ay itinaas ang ulo ni Joaquin na hari sa Huda sa bilangguan. At siya'y nagsalita na may magandang loob sa kanya, at inilagay ang kanyang luklukan sa itaas ng luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. At kanyang pinalitan ang kanyang damit na pagkabihag, at kumain si Joaquin ng tinapay sa harap niya na palagi sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Lahat po tayo? At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari. Sa bawat araw isang bahagi ng pagkain, lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Narito po ang ating kapatid para magbigay po ng awit sa atin, Panginoon. Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Before the fall of man, God had a perfect plan to fellowship with us what His desire. But Adam disobeyed, through sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man can reconcile me. So Jesus said, "I go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin's penalty. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He
could not pay when I was lost. He gave himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love he took my place and gave himself. My nails were in his hand, my crown of thorns he wore, my stripes were on his back, my heavy cross he bore. And when God turned his back, he turned it on my sin. Jesus won the victory that I could never win. He gave himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love he took my place and gave himself. In love he took my place and gave himself. He gave himself. Power off. Gusto ng ating mga magulang, ipanganak yung anak natin sa sabsaban, sa lugar ng alagaan ng hayop, nang ipanganak ang Panginoon. Sa ganung lugar, napakababa. Kaya siya ay halimbawa natin na hindi ang sukatan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay laging tayo ay marangya. Hindi po laging yun ang sukatan. Talagang ang sukatan ay yung salita ng Diyos. Amen. So salamat po sa Panginoon. Ako po ay natutuwa na tayo po ay merong bukas na pagkakataon para tayo ay makapaglingkod. Masaya po ba kayo na tayo buhay pang makapaglilingkod pa sa Amen? Na ito pong ating tagapagsalita ay bunga ng laman ng puso ng ating kapatid, si Brother Mario. At yung paghahayag niya ng saloobin niya, hindi niya akalain dahil ilang ulit niya nang naibahagi ang kanyang pagnanais na ang kanyang kamag-anakan ay maabot. Ilan na daw pastor ang kanyang napagbahaginan, pero walang nangyari. Until loobin ng Panginoon na tayo po'y makarating sa kanila. At habang kami kumakain at sinasabi niya sa akin, after naming kumain ay agad akong tumawag dito sa Muntinlupa. Ibig ko nga pong makita, sino ba yung mga unang pumunta? Sino ba yung mga unang pumunta dun sa Pangasinan? Na kami nasa Amerika pa, kayo ay nagpunta ron para mag-Bible study. Pakitayo nga kayo. Pakitayo nga kayo. Asan yun? Isa. Pastor Eloy. Pastor Benji. Si Pastor John Mark. Pastor John Mark. Napayoko. Magpapastor pala, magpapastor. Magpapastor John Mark. Magpapastor Eli. Hali kayo. Hali kayong apat dito. Hali kayo dito. Hali kayo. Alam nyo, yung bunga ng inyong unang pagpunta, napakahalaga eh. Kasi, hali kayo dito sa taas. Hali kayo. Sino yun? Mga nauna. Kaya kayong unang naghasik ng binhi doon. Ngayon, meron na tayong gawain. Kaya mahalaga yung pag-share ng laman ng kalooban para sa gawain ng Diyos. Yung sharing, it's just a sharing. I-share lang sa akin, Mahalaga yung mag-share
ng patungkol sa gawain ng Diyos. Pangalawa, mahalaga yung paano mo pakikinggan yung isineshare. Paano mo tatanggapin yung isineshare sa'yo. Kaya yung pagtanggap ko sa ibinalita sa akin, isineshare ni Brother Mario, eh yun naman pagtanggap ko ngayon, ibinahagi ko naman dito sa mga kalalakihan ito, tinanggap din nila. At sila naman sige, hangos, punta ron. At 4 lang kayo, kapatid. Si Brother Nair, 5. Bali, 6 kayo. Ayun. Halika kayo, dito kayong 5. Dito kayong 5. Paawitin natin silang 5 kasi, mag-isip na kayo, naawitin yung 5. Dahil, alam nyo, masarap po makita yung mga unang tumayo, yung unang hanay. No, sila yung mga nasa front line. Mahalaga, di ba? Isang punta lang nila doon, talagang nabuksan yung gawain. May tumanggap. Nakadalawang punta yata kayo Bago ako umuwi, nakadalawa sila. May mga professions of faith. Pangatlo na lang no ako'y magpunta. Kaya, ayun, naihanda na, nailatag na nila. Ganda na yung pagtanggap nila. Ay, nasimulan na Kaya, salamat sa Panginoon. Aawit tayo. Wala si Brother Neil Biglaan to Ito talagang, ano awitin natin? We preach Christ. Sige. We preach Christ. Sige. Ayan. Ito na. Ito ang tutugtog. May tutugtog si Brother Malto. We preach Christ. Ayan. We represent the church. Itong mga kapatid nating ito. We represent. Kaya si Brother Mario, kung makikinig yon, dapat sumabay kasi sa kanya galing. Siyang ginamit ng Panginoon. Ngayon, may pamilya na. May mga kabataan na. Lockdown. Ano yun? Wow. Time ng pandemic. Time ng pandemic. Pandemic nung time na yon. Nang sila'y sumagasa sa landas ng pagsunod. Okay. Sige. Awitin natin. Sama-sama tayo. Halika. Dito, sa taas tayo. Balance na lang po natin. Dito. Medyo baba tayong konti. Para, gitna ka, Eli. Ikaw ang pinaka, dito Ikaw ang pinaka-kuya natin Okay. The church, the chosen bride of Christ. We are in friend of His cross upon our lives. The highest price was paid when the Lamb of God was made. The perfect Son whose soul is sacrificed. We have one purpose, one mission, one reason to remain. To raise the cross of Jesus and magnify His name. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We are the voice that cries the truth today, and always true. We will never be ashamed. Though many doubters rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this
this moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We praise Christ, so we'll lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation to all who will believe. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We preach Christ. We preach Wow, praise the Lord. Wow. Ay talagang masarap i-preach ang pangalan ni Kristo kasi wala kang ipapahamak na tao eh. Na, pag si Kristo ipinangaral natin, wala tayong ipapahamak na tao. Ang mga tao ay mapapabuti. Well, tayo po'y tumayong lahat. Narito po ang ating mga ngaral sa atin pong mission sa Malasike, sa Pangasinan. Missionary pastor natin, Ulysses Moreno. Magandang gabi po muli. Sige po, makaupo muna mo tayo. Ang saya ko po ay hindi kayang ipaliwanag kapag narito po ako. Dahil dito ko po naalala na ang Panginoon ay hindi na ako tinigilan sa pangungusap niya muli sa akin. Kaya papasalamat ako sa isang kaibigan kong pastor na nasa Singapore po, si Pastor Sherwin. Siya po ay ginamit muli sa akin. Siya lang po ang hindi tumigil umabot sa akin sa lahat ng nangyari ng part ng buhay ko. Kaya hindi ko po siya pwedeng kalimutan. At kahit saan ako naroon, kahit nung wala ako sa bahay, magugulat ako, hinahanap niya ako. Kaya sabi ko dito ko sa taong ito, dito ko nakita yung pagmamalasakit niya sa akin. Kasi ang ugali po namin noon, nung magkaklase pa po kami sa Bible School sa Almansa, gigising po kami ng 4 o'clock. Nandiyan kami sa harap ng pulpito, pinagpe-pray namin yung isa't isa. In 4 years. Bagamat siya'y nakatapos ng Bible School, ako po ay hindi. Pero salamat sa Panginoon. No? At ngayon po ay papasalamat po ako sa inyong mga panalangin. Ang ating pong gawain o ang pinagtiwala po ng Panginoon na gawain sa Pangasinan ay nagiging mabunga, maraming naliligtas,
At salamat, no, talaga ang gospel po ng Panginoon ay buhay. No, ang gospel po ang nagliligtas talaga. Kaya napakabuti ng Panginoon, no po. At ako po ay mayroon na salihan na kinuha akong volunteer ng DOJ ng San Carlos. Kinuha ko po at inano ko po yung ministry na yun kasi ando na po yung mga kaluluwa, hindi ka na maghahanap. Siguro kung nakikita niyo po sa post natin na napakaraming mga nakaputi minsan, mga provisionary po yun. May case po yun na nasa labas. At sila po yung inaalalayan namin. So salamat sa Panginoon. Minsan more than 50 tumatanggap sa Panginoon. Alam niyo po kayo naniniwala na hindi babalik ang salita ng Panginoon na walang kabuluhan. Once na ito po ay na-share po natin, ito po ay babalik na walang kabuluhan. Kaya tuloy lang po tayo. Andiyan na po ang Sambales. Mahal ka ng Diyos. Amen. No? At kami mga kapastoran sa Pangasinan ay sabi ko, pag-pray natin, malay nyo, susunod yung Pangasinan, mahal ka ng Diyos. So, salamat sa Panginoon at ako po ay merong konting picture po, kung maipapakita po, ay para makita nyo po. Yan po yung front ng ating pong simbahan doon. Kanina po yung front na yan ay nabuhusan na, yung flooring. Tapos na po yung buhusan. At bubong po sa unahan ng kulang. Pero yung kabuuhan po niyan ay nabubungan na. So in 3 years na ating pong panalangin, sumagot po ang Panginoon at kami mga ni Mrs. nagugulat. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga blessing. May nagpadala galing ng Singapore, may nagpadala galing na kung saan. At yung mga kayang people ko nung araw ay, nung makita nilang mabuksan may nagpadala ng 20,000, 10,000. And then yung pinakamalaki po doon ay, alam niyo na, pinagpala ang ating pong kapatid na talagang tumutuwang po sa akin doon, sila si Ricky. So salamat sa Panginoon sa mga panalangin po. Ayan po. Yan na po yun. So pagpunta nyo po doon ay diyan na po tayo mag-anniversary. So kayo po ay iniimbitahan po namin. At hindi naman po kayo magugutom. No, salamat sa Panginoon kasi ayan po. No, basta overflowing po ang aking pong pasasalamat sa Panginoon. Ang saya ang aking pong nararamdaman dahil ipinakita po ng Panginoon sa akin ang kanyang kapangyarihan. In 3 years na panalangin po, sumagot po ang Panginoon in miraculous way. No? Kaya tayo po tumayo. Buksan po natin ang ating pong Biblia sa Psalms 16. Isang talata lang po ito. Mga awit, 16. Basahin po natin yung 8. Andiyan na po tayo. Sabi po dito, aking ilalagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Sa English po, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Let's pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit po sa inyo pong trono ng biyaya at habag. Minsan pa, kami po ay inyo pong pakalinisin upang kami ay maging karapat dapat po sa inyo pong harapan. At Banal na Espiritu, kayo po ang siya pong manguna sa amin. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang inyong salita. At ang inyong pong abang lingkod ay inyong pong gamitin, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang akin pong sarili. Wala po akong magagawa, maliban kayo lamang po ang gumamit po sa akin. Patawad sa lahat po na aming mga pagkukulang at pagkakamali. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ang ating pong title o ating pong pag-aaralan ay inilagay ko lagi ang Panginoon sa harap ko. Alam niyo po, nung alisin o
nawaglit ang Panginoon sa buhay ko, nawala sa harapan ko ang Panginoon, walang nangyaring maganda sa buhay ko. Ito po yan. Kaya ito pong text na ito ay napakaraming gustong sabihin sa atin. Dahil tayo ay marami tayong gusto sa ating buhay. Lalo kayong mga kabataan, nag-aaral ng college or whatever, kung anong course ninyo o kung anong grades ninyo. Pagbutihin nyo po at huwag nyong kalilimutan na ang Panginoon ay laging nasa unahan ninyo. Huwag nyong kakalimutan. Lagi nyong ilagay ang Panginoon sa unahan ninyo. Anumang pangarap, meron po tayo. Anumang naisin, meron tayo sa buhay natin. Huwag nating isang tabi ang Panginoon. Laging siya ay nasa unahan. Dahil kapag ang Panginoon po ay nasa unahan natin, ang tagumpay po ay naroon. Siguro naalala nyo, no, na si Moises, hindi naman siya nasa likuran eh. Si Moises po, nung pinangunahan niya, nung inilabas ang mga Israelite, si Moises po ay laging nasa unahan. Sa pagsunod, at ang Panginoon ay nasa unahan naman ni Moises, siguro kung si Moises lang yung nasa unahan, walang mangyayari. But sa umpisa pa lang nang si Moises po ay tawagin, at alam naman natin kung paano siya tinawag, paano siya inihanda ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon eh. Meron talaga siyang laging inihahanda sa buhay ng bawat mga anak niya. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya nung si Moises po ay nandoon sa unahan ng dagat, pero ang Panginoon po, mas una na nandun. Bakit nahati ang dagat? Hindi dahil kay Moises. Hindi dahil sa Panginoon. Gustong ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Tulad po ng ginagawa nating paglilingkod, ako po'y natutuwa na yung pong sambales, mahal ka ng Diyos, ay meron na naman. Ilang kaluluwa ang masisira natin doon. Sabi ng Biblia, di ba? Isang kaluluwa lang ang maligtas. Nagpapalakpakan na ang mga anghel sa langit. Kaya huwag tayo magsawa na mag-share ng gospel. Alam niyo po, doon sa Pangasinan, iba't ibang mga encounter ko din. Napakasarap mag-soul winning. At wala nang sasarap doon. At yung kada nagso-soul winning ka, merong mga wisdom, knowledge na ibinibigay ang Panginoon sa iyo. Hindi naman tayo eh. Walang tayo kung wala ang Panginoon. Tama po? Oo, walang tayo kung wala ang Panginoon. Kaya napakasarap po ng paglilingkod at nung ako po ay hindi na tinigilan ng Panginoon sa panawagan, ay nahihiya po talaga ako kahit pastor, sabi ko, hindi, kasi yung tingin ko sa sarili kong hindi ako pwede. Yun talaga yung malaking pumigil sa akin. Tinakbuhan ko ang Panginoon, nauubod ng tagal. Ba't hindi ko alam na ang Panginoon pala ang gagawa, hindi naman ako. Oh. Pero wala namang sayang sa Panginoon eh. Kung ako po ay maglingkod na payagan o pahintulutan ng Panginoon ng 5 years at ako'y namatay, hindi ako natatakot. Hindi ako nanghihinayang. Basta ang panalangin ko natupad. Ang sabi ko kasi sa Panginoon, Lord, ayokong mamatay sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. Anak niyo ako. Ayokong mamatay na ako'y nandito sa pagkakasala. Ay yung panalangin ko na yan, dininig ng Panginoon eh. Kaya kahit pandemic, hindi ako natakot pumunta ng Pangasinan. 10 hours kong minutor kasi hindi ko pa alam yung mga daanan. But yung saya ng puso ko habang nagmumotor ako, walang kapalit eh. Hindi ko alam. Basta ang sabi ko kay Pastor, naalala ko lang po ang Pangasinan, pwede ko po bang puntahan? Sabi ni Pastor sa akin, nasa Amerika pa siya, sige, pumunta ka kay Brother Eli, humigang pamasahe mo doon.
Not knowing na ako po yung lalagay ng Panginoon doon. Ang gusto ko lang, ano ang kalagayan ng mga kaluluwang naturuan doon? At ang gusto ko, makapag-share pa ako. Yun lang. Tapos, pangalawang punta ko, tanda ko po yun. Sabi ni Pastor sa akin, Brad, huwag ka nang pumunta. Ang lakas ng bagyo. Pero ako po ay sanay sa travel. Kasi yung buhay ko talagang matravel. Pinlastic ko ng doble-doble yung damit ko. Pastor, walang problema. Pupunta po ako doon kahit may bagyong malakas. Bumiyahe ko, alam niyo mo. Inabutan lang ako ng malakas na ulan sa may Nueva Ecija na. Pero nakarating po ako ng Pangasinan. Salamat sa Panginoon, na yung pagkakataon na tayo po'y maglingkod, dapat ang Panginoon po'y nasa unahan natin lagi. Number 1, ang sabi po dito, ito po maraming tao ang naghahangad ng isang matatag na buhay, ngunit madalas nagagawa ito sa maling paraan. Napakaraming tao na meron namang pangarap sa buhay. Tama? Ako po, ang pangarap ko sobrang taas. Kaya lahat siguro nung hindi ko ma-achieve, ang isip ko, bahala na, basta ako kumita. Kaya naging pusher po ako ng Shabu, 3 taon. Hindi ko po malilimutan yung takbo ng buhay ko. Na in the age na batang-bata ka, naging pusher ka, naging addict ka. Buti na lang, misis ko, nung nalaman niya, hindi siya natakot eh. Alam lahat ng misis ko ang buhay ko. Dahil ang asawa lang natin ang napagsasabihan natin ng lahat eh. So, may mga pangarap o may mga gusto ang mga tao sa buhay nila. Pero pansinin niyo, no? Hindi po nakukuha minsan sa maganda. Why? Isa lang ang sagot doon eh. Wala sila sa Panginoon. Wala ang Panginoon sa unahan nila. Pero kapag ang tao may pangarap at ang pangarap niya ay ang Panginoon nasa unahan niya, tignan niyo na lang po yung mga sarili ninyo. Ang kasagutan ay nandyan na. Tama po o hindi? Tingnan nyo, yung buhay ninyo, yung tinakbo ng mga buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo, yung sabihin natin na tayo anak ng Diyos, sa iba kamangmangan eh. Ano? Anak ka ng Diyos? Ganyan ka? Hindi nila matanggap yun. Tanging ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa atin yan. Yeah? Kaya huwag tayo matakot. Alam nyo, sa simpleng mga talata, ang salita ng Panginoon ay nangungusap. Meron akong gustong talata doon sa John na halos memorize na natin. Ang sabi ng Panginoon doon, kung ang gusto ko, kung nasaan kayo, naroon ako. Di ba? Tignan nyo yung naisin ng Diyos sa atin. Nakuha nyo? Yung pinakanais, yung puso ng Panginoon sa atin, grabe, no? Sabi niya, kung saan ako naroon, gusto ko naroon kayo. Pero yung may pangako, yung naisin ng puso ng Diyos. Kaya, wala tayong karapatan na hindi natin pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng part ng buhay natin. Kaya, I thank God to the Word of God na itong salita ng Panginoon pag binasa niyo po ito, parang bigla itong merong lumalabas na hindi mo kayang ipaliwanag. At maluluha ka na kahit na ganun ka kasama, ganun tayo kasama, sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang gusto niya sa atin, alam niyo kung ano, magtagumpay po lahat tayo. Kinamusta ko si brother Aaron. Pinagpe-pray ko kayo. Tutuwa ako sa inyong magkakapatid. Sabi ko, magtagumpay kayo sa buhay ninyo. Nakasama ang Panginoon.
Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na itinakda ng ang Panginoon lagi sa harap natin. Hindi lamang minsan, nangangahulugan ito ng pamumuhay na may mulat na kamalayan sa presensya, probisyon at proteksyon ng Diyos at paggawa ng mga desisyon na ang Panginoon ang nasa isip. Alam niyo yung maganda yung presensya ng isip o yung presensya ng Diyos ang laging nasa isip mo. Yung presensya ng Diyos na kung saan ay hinahanap mo lagi sa buhay mo. Napakasarap lumakad na hindi yung sarili mo ang nangunguna, kundi yung ikaw ay pinangungunahan ng presensya ng Diyos. Sabi ko, sino ako para magturo sa 3 teacher na dumadalo sa atin sa mission? Opo. Sino ako? Salamat sa presensya ng Panginoon. Na ang hiling ko tapos nabasa ko yung kay Solomon. Sabi ko, Lord, pwede ba bigyan niyo rin po ako nun? Yung wisdom and knowledge. Hindi naman kayamanan ang kasiyahan sa buhay. Pero walang masama kung meron ka niyan. Pero sabi ko nga, kahit anong taas ang ibigay mong kurso sa mga anak mo, pero kung hindi mo na ibigay ang kaligtasan sa kanila, baliwala. Baliwala. Kaya salamat dahil ang Panginoon ay masyado siyang mahabagin sa atin. Na kahit na tayo ay dami-dami nating mga pagkukulang, yung presensya ng Diyos dapat laging nasa atin. And then yung provision. Salamat kasi 3 taon kami doon, hindi naman kami nagutom eh. Nag-uusap nga kami ni Mrs. Sabi niya, ang buti ng Panginoon, no? Alam niyo, sa totoo lang, talagang mabuti ang Panginoon. Biro yung kabiyo nag-umpisa na naka-aircon. Nag-umpisa kami ng mission, naka-aircon. Sabi ko, Lord, ngayon ko nare-realize talaga, sabi ko, Lord, hindi ako karapat-dapat sa ganyan. Yung nilakbay ng buhay ko, ito pa yung binibigay niyo sa akin. Sabi ng mga nakakilala sa akin, ang lakas mo sa Panginoon, di ka pa pinatay. Pero yung mga kasabayan kong iba, no? Pero salamat sa Panginoon talaga. Sabi ko, kahit na anong gawin mo, kung talagang ang Panginoon ay magpapala sa'yo, pagpapalain ka na ba, sumunod ka lang. Lagay mo lang siya sa unahan mo. Lagay mo lang, huwag mo siyang ihuhuli. Huwag mo siya ilalagay sa isang tabi. Basta nasa unahan mo siya. Paggising mo umaga, bago ka magmumog, pray. Pasalamat ka, mayroong panibagong buhay. Di ba? And then yung pinakamaganda dyan, yung desisyon ng buhay mo, meron kang protection sa Panginoon eh. Alam niyo, may protection tayo sa Panginoon. Oo, huwag niyong aalisin sa puso natin na tayo pinoprotektahan ng Panginoon. Tayo, naghihilik na tayo, ang Diyos hindi umiidlip, nagbabantay pa sa atin. Oo. Kaya ang buti ng Panginoon, sobra. And then yung decision mo sa buhay, no, dapat ang Panginoon ang nasa isip natin. Huwag tayong... And then, 4 lang po to. Number 1, sabi po to, panatilihin ang Diyos sa patuloy na kamalayan ng pagtuon. Keep God in constant awareness and focus. Sometimes, ba't nawiwindang ang buhay natin? Nawawala tayo sa focus. Nawawala tayo dun sa naisin natin na bagay na kung saan nawawaglit natin ng Panginoon. Yung focus natin na pupunta sa iba. Napakahalaga po na yung focus natin ay hindi po napupunta sa ibang bagay. Ano po yung dapat maging focus natin? Number 1, mag-win tayo ng kaluluwa. Pangalawa, pag-pray natin yung mga
isa't isa. Tama? Pangatlo, respect God sa lahat ng part ng buhay natin. Respetuhin natin ang Diyos sa buhay natin. Maging maingat po tayo sa lahat ng binibitawan natin. Hindi tayo mga perpekto. Kaya tuntua ako dun sa preaching na ating pastor na magmula ng maligtas tayo, under construction pa tayo lahat. But, magagawa naman po natin na makaiwas, tama? Tama po. Sometimes, kaya minsan hindi nakakaiwas kasi ang nasa isip natin, tao lang naman ako nagkakamali, hindi naman ako perpekto. Hindi po ganun. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo po inihanda ng Diyos sa mabuting gawa. At kung talagang tunay kang ligtas, yung tunay na ligtas kasi ang makikita sa iyo mabuting gawa eh. Tama po, hindi. Hindi pa pwede yung sasabihin mo ligtas ka pero taliwas yung buhay mo. Tama? Hindi pwede mangyari po yun. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Tayo po ay hindi ni-renovate lang, tayo po ay binago. Binago. Pag sinabing binago, makikita sa buhay mo yun. Tama po? Kaya salamat sa Panginoon, no? Na tayo po ay merong guide ng Panginoon na nais niya yung focus natin ay hindi mawala sa Kanya. And then pangalawa po ay unahin ang presensya at matubay ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Anong aspeto ng buhay meron ka? Unahin mo ang Diyos. Yung kung anong meron tayo, hindi yan dahil sa atin. Walang tayo. Lahat yan sa Diyos. Kaya yung aspeto ng buhay natin, dapat ito po ay unahin natin ang presensya at yung presensya ng Diyos at patnubay ng Diyos dapat nasa atin lagi. Kasi pagka yan po ay nasa atin, kahit sinong makausap mo, mabibless sa'yo. Makikita sa'yo, maririnig sa'yo na ang Panginoon ay nangunguna sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So pupunta tayo ng Sambales, hindi naman yung sarili natin ang ating pong dadalhin. Kaya ang sabi, hindi yung mga beaches. But wala nang masamang mag-enjoy. Habang nagta-travel, nakakita ka ng, kasi creation naman ng Panginoon yan. Kaya nga nandyan yung creation ng Panginoon para ma-appreciate natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo makikita yung ganda na yan kung hindi mo kilala ang Panginoon. Maaring hangaan mo yung ganda ng kalikasan, pero hindi ang Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, na-appreciate natin ang kagandahan ng nature because kilala natin ang Panginoon. At siya ang ating pinaparangalan, hindi yung nature na ginawa niya lang. Di ba? Ang sarap po nung ganun na yung sa lahat ng aspect ng buhay natin ay ang Panginoon ay nasa unahan natin. Kaya si David, tingnan nyo, no? Si David, alam niya, siya, hari na siya, di ba? Kumbaga, kung tutuusin, nasa kanya na lahat. But tignan niyo yung sinabi ni David dito, no, na napagkaganda. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Totoo naman nung si David ay nagpabaya, nawala ang focus niya, nagparelax-relax sa kanyang terrace, di ba't pumasok ang pagkakamali? Nawala yung focus niya Nawala yung labanan iniwan niya
Marahil hindi natin alam kung anong reason, kung si David ba ay napagod o kung si David ba ay pinanghinaan na ng loob that time na gusto niyang mag-relax, gusto niyang magpahinga. But ito po ang warning sa nakita ko. Kung tayo po ay magpapahinga, wala naman pong masama doon eh. Pero huwag natin aalisin ang Panginoon sa unahan natin. Para hindi makapasok ang kalaban. Tama po? Kasi pag hindi mo inuna ang Panginoon, papasok ang kalaban. At ngayon po, napakarami nating kaagaw. Totoo po. Nalulula po ako pag naano ko mundo ngayon. Sobra. Nung araw, nung panahon ko ng kabataan, 19 years old ako na-save. Halos wala pang cellphone. Punta ka mag-soul winning ka, wala kang ibang kaagaw. Ngayon po, ang kaagaw mo, number 1, ML. Kaya sabi ko sa mga kabataan doon, huwag kayong makipaglaro sa demonyo. Alam niyo po ba yun? Pag kayo nag-ML, kalaro nyo ang devil. Tingnan niyo mga karakter doon. Oh. Mga kabataan po ngayon, pag natutok sa cellphone, hindi na mautusan. Kaya ang dami natin kaagaw. Cellphone, number 1 cellphone lang, kaagaw na natin yan sa soul winning. Kaya marami pong mga nangangailangan. No? And then, pangatlo po, 4 lang naman po ito. Kilalanin ang dakilang kapangyarihan at pagkapanginoon sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay po natin, madali tayong matukso sa maraming bagay. Ba't kilalanin po natin na ang Diyos ang dapat nating unahin? Para yung ating pong focus sa Kanya, yung ating pong layunin sa Kanya ay hindi po maagaw ng kaaway. No? Acknowledge God's sovereignty and lordship over all circumstances. Yung pagka-sovereign ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabi mong siya yung sovereign, yung overrule ng buhay mo, siya na. Siya na. Bago ka umakbang, pumupunta ka sa Panginoon na ano ka sa Panginoon na, Lord, ito pa'y kalooban niyo po ba ito? At kung ito pa'y kalooban ninyo, gawin niyo po. No, kinanalangin, Lord, 3 years na po. Ang bahay-sambahan niyo at ang bahay panalangan ninyo nakatiwangwang. Nalulungkot ako na ako'y nakatira na may bubong. Pero ang bahay ng Panginoon, walang bubong. Opo, totoo po yan. Sabi ko, Lord, 3 years. Hindi ko po gusto makita yung ganito. Patunayan niyo pong muli sa akin, Panginoon, ang kapangyarihan niyo. Tumatawag ako sa inyo. Kayo nagsabi sa akin. Sabi niyo, sasagot kayo. Magpapakita kayo ng... Ulitin niyo po sa buhay ko. Di ba't gumilos po ang Panginoon? Umilos ang Panginoon. Tawagan natin ang Panginoon na hinahangad natin na makita ang kapangyarihan niya at malawalhati siya. Yun po.
yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po natin kayang limitahan. Ang sabi niya, walang imposible sa akin. Diba? Kaya sa buhay po natin, yung pagkasovereign ng Diyos, ilagay na natin sa buhay natin. Para lahat ng part ng buhay po natin, nasa align. Tandaan po natin, pansinin nyo, yung mga nangyayari po ngayon, baka isang araw, tumunog na ang trompeta. Lahat ng sacrifice natin, hindi po yan sayang. At yung mga dadanasin pa natin mga problem, pag tumunog ng trumpet, wala na po yun. Tandaan po natin, passing through lang po tayo lahat dito. Isang araw, si Brother Ulysses wala na po sa harap ninyo. Thank God na ang kaligtasan po natin tunay at hindi nawawala. Yung mga nag-backslide na, yung mga turo na pag nag-backslide ka, nawawala salvation nyo. Kaya maniwala doon. Ang Espiritu natin ang nagpapatunay sa atin. Kahit nasaan ka. Tayo lalayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, di niya tayo iiwan. Magpakailanman. Once na tunay ang pagtanggap mo at pagsampalataya mo sa Kanya, di ka niya iiwan. Sabi ng Panginoon, ang gusto ko kung saan ako naroon, doon ka. Alam niyo, masarap maglingkod. Daming experience. Diyan iiyak ka. Diyan inaalala mo kung ano-ano mga bagay. But yung kapayapaan ng Diyos, pag nag-worry ka na, andyan na. Shh. Tignan mo kung nasaan ka na ngayon. Huwag mong tignan yung mga past mo. Lesson na lang yon. Pero ang tignan mo, nasa unahan mo ako. Hindi kita iwan. And then last, linangin ang isang malalim na kahulugan ng pamamagitan, paggalang at pagsamba sa Diyos. Alam niyo yung salitang linangin? Pag ikaw po ay isang magsasaka, bago mo mataniman ang lupa, lilinangin mo yan. Tatanggalan mo yan ng mga grass na kung saan ay tumubo doon. At i-cultivate mo yung lupa na yan. Dapat ganun po tayo. Cultivate a deep sense of reverence, respect, and worship for God. Cultivate mo yung heart na. Yung heart natin, i-cultivate natin lagi. Kung meron kang alam na mali, Lord, sorry, alisin niyo po ito. Kanina lang, Lord, nakapag-isip ako hindi maganda. Nadadala ako ng discouragement uli po, Panginoon. Cultivate mo, alisin mo. Bunutin mo. Huwag mong panatalihin dito. And then worship God. Sambahin mo ang Diyos. Kahit hindi araw ng linggo. Lagi mo siyang parangalan sa buhay mo. Hayaan siyang maging una sa lahat ng bagay sa iyong buhay. At ang pangako ay mararanasan mo. Ang katagang pagtitiwala na ipapahayag ng salmista sapagkat siya ay nasa aking kanan kamay, hindi ako matitinag. Ang anak ng Diyos, hindi kayang tinagin
kapag ang Diyos nasa unahan mo. Tama po? Sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Salamat sa Panginoon. Siya ang may taas, siya ang maluwalhati. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ipakita niyo sa amin ang inyong kapangyarihan. Ang gaganaping evangelistic crusade sa Zambales. Ngayon pa lamang po, Panginoon, nagmamakaawa kami sa inyo. Magligtas po kayo ng mga kaluluwa. Magtayo po kayo muli ng inyong gawain. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat mga anak ninyo sa pagpapahayag ng magandang balita. Sama-sama kami nagpapakumbaba, Panginoon. Kayo lamang amin tinataas. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Thank you po. All the people say amen. Wow, ang sarap pagka talagang nauunawaan natin yung salita ng Diyos na tayo'y may Panginoon na nangunguna. Alam niyo po, napakasarap na merong leader ng buhay na alam nating hindi nagkakamali. Kapag ka ako ang leader, pamali-mali ang tao . Pag kayo mamumuno, magkakamali-mali rin tayo. Kaya tama lang, ang pinuno ng buhay natin ng Panginoon lamang. Amen. Thank you, Pastor Ulysses. Salamat ng marami sa napakayaman at napakagandang salita ng Diyos na iyong dinala sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat. So, yun lang ba yung picture na nakita natin? Unahan lang yun . Meron pa ba? Meron pa? Ituloy nga natin para makita natin yung buo kung ano na ba itsura. Unahan lang yung nakita natin . Ayun, may bubong na. Ayun Sino yun? Si Brother Ricky ba yun? Hindi. Joke lang. Amen. Ayan na. Ano yan? Buo na. Meron pa? Sige, next. Meron pa? Meron pa ba? Ayun. Ito yung hallway. Ito may mga haliging ito. Bububungan pa yan, papaganon . Bubungan pa yan. Sa bandang likod, yung bahay na tutuloy ninyo. Yung bahay nila, tapos sa kabilang kwarto, hati yan 2 kwarto. Sa kila Pastor Ulysses at saka sa pagka may mga bisita na sila. Ayun, meron na kagad silang prophet chamber, pambihira. Amen. Yan yung 3,000 square meters na lupa. Doon nakatayo yung building na yan. So salamat sa ating kapatid. Sila Brother Ricky, nakipag-usap yan . Sabi sa akin ni Brother Ricky, Pastor, meron pala kaming pera na nakalimutan ko na. Naalala ko na meron pala kaming pera. Binanggit niyo sa akin yung amount. Sabi niya, Pastor, ano ba ang gagawin ko dito? Siyempre, dito siya miyembro . Pwede bang gamitin ko to, Pastor, na pangbubong? Oh yeah, go ahead, sige. Gamitin mo. Ayun, nagpagamit yung mag-asawa. Edi nabubungan. Andun pala ang sagot, brad . Ang sagot wala kung saan-saan . Ganyan minsan tayo, naghahanap tayo ng sagot kung saan-saan na tayo nahingi ng tulong, Sinong tawagan natin, kausapin natin, pagka hindi ka naghintay sa Panginoon, sasama pa loob mo. Pero kapag naghintay ka sa Panginoon, hindi sasama loob mo, nananalangin ka lalo. Lalo kang lumalapit sa Panginoon. Hindi tampo ang kailangan. Tandaan po mga kapatid na hindi maganda ang nagtatampo. Hindi maganda sa tao ang matampuhin. Kahit sa mga anak, huwag kayong matampuhin. Kahit lalo na sa mananampalataya, lalo na pagka kayo maedad na, huwag na kayong matampuhin. Malibang kayo, minsan, sabi nila, pagka maedad na siguro mga 90, 95. Yan, medyo matampuhin kasi nawawala na sa sarili.
Parang nag-iisip bata. Ganon, nagiging matampuhin. Kaya huwag kayong maging matampuhin at hindi maganda ang nagtatampo. Ang maganda ay lalong nananalangin, lalong nagpupursigi sa tama, lalong nagpapakatibay, lalong nagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Okay po, so tayo tumayong lahat at tayo po ay umawit ng isa pong awitin. Narito yung ating mga kapatid para umawit pa tayo ng isang awit bago tayo magkaloob. Standing on the promises. Okay, standing on the promises of God. First and last stanza. Amen. First and last. Yan ang ating pangahawakan sa panahon na tayo nangangailangan. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. On the chorus. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Yan ang panghahawakan natin. I'm standing on the promises of God. Ama naming Diyos, salamat po sa mga tinanggap naming mabubuting bagay. Ang aming pong kamay ay iyong nilalagyan. Ang aming pong hininga ay iyong dinudugtungan. Ang aming araw ay iyong dinadagdagan. Lahat ng mabubuting aming nai-enjoy sa buhay, pawang ikaw ang pinagmulan. Salamat po sa iyong biyayang mayaman. Imbis na kami ay iyong paluin, imbis na kami ay iyong parusahan, imbis na kami ay iyong ihagis sa apoy ng pagdurusa. Ano ba't ang ibinigay mo sa amin ay pagpapatawad, pangunawa? Hinintay mo kami sa magkakaibang haba ng panahon. At kami po'y tumanggap ng walang katulad sapagkat ibinigay mo ay ang iyong bugtong na anak para siyang tumubos sa amin sa aming mga kasalanan. Ang amin pong mga pagkakaloob na gagampanan at gagawin ngayon ay hindi po kabigatan sa amin. Hindi po ito kakulangan. Ito po ay bahagi ng pagpapasagana mo sa amin sapagkat patuloy mong lalagyan ang mga sisidlan na iyong ginagamit. Kaya Panginoon, kami maging mabuting daluyan ng iyong pagpapala at patuloy na kasaganaan po ang iyong ipagkatiwala. Sa ganon, marami pang pagpalain at mga buhay na maaakay sa iyong paanan. Salamat sa bawat isa na narito. I-bless niyo po ang bawat isa sa pagkakaloob, sa espiritu ng pagsamba at ng pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Wow. His children alone. The weary ones, God leads His dear children alone. Some to the
salamat po ng marami sa pagmamahal na hindi namin kayang sukatin. Pagmamahal na hindi po namin kayang gantihan ng kagaya ng pagmamahal na iniibig mo sa amin. Napakadakila ng pag-ibig mo, pangunawa mo, pagpapatawad mo. Kayang-kaya mo kaming hintayin sa matagal na panahon. Alam mo ang aming mga gawi, ang aming mga ugali, ang aming kapabayaan. Alam mo, Panginoon, ang aming madaling mahating isip, madaling maagaw ang aming atensyon. Madali kaming malihis, madali kaming mailigaw. Kaya inilarawan mo ng mga anak ng Diyos ay kagaya ng tupa na kailangan nila ng pastol, kailangan ng mangunguna, kailangan nila na may magtitipon sa kanila. Kailangan na meron silang tinig na pakikinggan, isang tinig na mapagtitiwalaan, tinig na hindi sila dadalahin sa masama, tinig na ang tanging hinahangad ay ikabubuti ng bawat isa. O Diyos, dalangin po namin ang aming bayan. Ngayon, meron kaming mga bagong halal na mga pinuno sa aming bayan. Tulungan mo po, hanapin nilang pakinggan ang iyong tinig. May mga leader kami na natutunan ng ikaw ang pakinggan at ikaw ang paglingkuran. Patuloy po akayin ang aming mga namiminuno. Tulungan niyo po sapagkat ang bansang Pilipinas ay hindi dapat ganito ang kalagayan. Dapat napakalayo na po ng kalagayan namin. Pero hindi makausad ng ayon sa marapat dahil ng maraming iba't ibang nagiging hadlang sa lipunan, sa pamunuan, at sa iba't ibang bahagi, maaring maging kasama na ang mga simbahan. Kaya kami po'y dumudulog sa inyo. Kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan namin ang inyong habag. Ang inyong pangunguna. Akayin mo po kami. Huwag mo po kaming pagsawaan, O Diyos. Huwag niyong pagsawaan ang mga leader ng aming bayan. Huwag niyo pong pagsawaan ang mga leader ng tahanan. At ang aming mga kabataan, Panginoon, bigyan mo po sila ng sigasig na mahalin ka. Hindi lang maging masigasig sa mga bagay na pangkabataan, pangmundo, pang kanilang pangarap. Yung sigasig, Panginoon, ng tibay na ikaw ang kanilang mamahalit paglilingkuran. Ikaw naman ang tumugon sa kanilang pangangailangan. Ikaw naman ang maghatid sa kanila sa tugatog ng tagumpay, sa pagpapala na walang pagsidlan, kasama ng kanilang mga magulang, at magkaroon po ng mga makadiyos na pamilya ang aming bayan. Dumami pa. Gamitin nyo kaming tagapag-akay ng aming mga kamag-anakan, kaibigan, kasamahan sa paaralan, kasamahan sa pagawaan. Gamitin niyo po kami sa aming panahon. Lord, pinagtatagubili namin ang bawat isa. Salamat po sa mensahero. Bless niyo po si Pastor Ulysses. Bless niyo po ang gawain sa Malasike. Ang mga missions po ng Christ Baptist Church dito po sa aming bansa at sa labas ng aming bansa, pakaingatan po sila at gamitin at pagpalain. Maging ang mga manggagawa at mga misyonero at mga pastor sa iba't ibang simbahan at sa iba't ibang bansa. Salamat po ng marami sa paghihintay namin sa iyong pagbabalik. Masumpukan mo kaming mga tapat at nananatiling matibay at matatag. Hinihiling namin ang pagpapala mo sa bawat isa, ano man ang mga pangangailangan, ikaw na po ang tumugon. Sino man ang may karamdaman, ikaw na po magpagaling. Sa anumang aming haharapin, kami iyong pangunahan. Sa lahat ng bagay, ikaw ang aming pag-aalayan ng kaluwalhatian. Muli po, binabalik namin at dalangin ang patuloy mong pagtugon sa lahat. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. At lahat po ay magsasabi ng malakas na Amen. Amen. Maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Purihin ang Panginoon Sunday. Be here. Bring your friends, bring your visitors. Sa umaga, dalahin natin mga bisita natin, mag-invite tayo patuloy. At pag-uusapan natin ay siyempre patungkol sa kaligtasan ang pag-uusapan natin. Yung dadalhin nating mensahe sa Sambales. Kaya salamat sa Panginoon.